Wala namang problema talaga kapag sigaw lang. Pero kung physical na, yun ang mahirap talaga. Kasi baka darating yung araw na hindi tayo makapagpigil, mahirap na. Ay, annyeonghaseyo, Chingudul. Miyerkules na ngayon, 2025. At saka araw ng Martes. So, ayun, as usual, wala kaming pasok kapag dito. Kapag Miyerkules sa aming company, talagang wala kaming pasok. Para sa akin, wala namang problema. Kasi meron naman kaming overtime na 2.5, Lunes, Martes, Huwebes at saka Biyernes. For today's video, ang isi-share natin ay patungkol sa kumusta ba yung ugali ng mga Koreano. Ang isi-share ko sa inyo pala, Chingudul, ay base lang din sa aking experience sa mga kasama kong Koreano at saka sa mga kasamang Koreano ng aking mga kaibigan. Unang-una, Chingudul, no, yung mga base sa akin, sa aking mga kasamang Koreano, wala naman akong masabi sa kanila kasi mababait naman talaga sila, yung mga kasama ko. Nung unang dating ko dito, kung i-rate ko 1 to 10, siguro nasa mga 9/10. So medyo positive din kasi yun din yung na-experience ko sa kanila. Mababait sila, marunong makisama, yung boss ko, yung anak ng boss ko, yung mga kasama kong Koreano, Chingudul. Sa company, kami, 10, 2 kaming Wigugin, tapos 8 Koreano na kasama ko. Pero yung 3 Koreano, isang doon sa office. Yung sa field lang talaga or sa kungjang ay 5 Koreano lang. Yung isa kong kasama, si Mr. P, parang tahimik siya. Pero may time din naman na kinakausap niya ako, lalo na kapag break time, nagkakape. Tapos yung si Mr. Is naman, yun yung palautos. Yung sobrang gaan lang ng bubuhatin. Sasabihin niyan, alika dito, buhatin mo to. Siguro titimbangin yun, nasa mga 1 kilo lang ata eh. Pero wala tayong magawa kasi trabahante tayo at saka dayo tayo. So, kailangan natin sumunod. At saka pala doon sa mga EPS aspirant, kapag pagdating nyo dito soon sa South Korea, kakasimula nyo pa lang sa kungjang nyo, huwag kang magmagaling sa trabaho. Kasi yun yung pinakaayaw nila eh. Yung sasabihin nila tapos hindi ka nakikinig kasi alam mo na sa sarili mo na alam mo kung paano gawin. So yung may papayo ko sa'yo, kumbaga mo na lang, pakinggan mo na lang at saka tumahimik ka na lang. Tapos kung anong sinasabi, pakinggan mo. Pag alis nun, pwede mo nang gawin yung alam mong teknik upang mapadali yung trabaho na pinapagawa sa'yo. Pwede mo, hindi mo na sundin yung sinasabi niya. Total, hindi naman siya magbabantay sa'yo. Pinakaayaw nila talaga yung hindi sumusunod sa kanila. Yun lang, base sa aking experience lang sa mga kasama kong Koreano. Pero yung mga kasama kong Koreano, hindi naman sila talaga namimisikal. Minsan, lang talaga sila, nagmumura kapag may maling gawain. Yun, minumura ka talaga nila or mumurahin ka talaga nila. At isa pa, Chingudul, yun din naobserbahan ko din sa mga kasama kong Koreano. Kapag oras ng trabaho talaga. Kapag oras naman ng break time. Kahit bantayan mo man sila o hindi, minsan, hindi talaga namin siya kasama sa kungjang talaga na nagtatrabaho. So, although na kahit wala yung boss namin, yung mga kasama kong Koreano sisipag. Kasi pag oras ng trabaho talaga, yun sa kanila. Tapos isa din na obserbahan ko sa kanila, Chingudul. Simula nung dumating ako dito, 1 taon na nakalipas. Wala pa akong napagkamalan sa mga kasama kong Koreano na late sa trabaho. Grabe, napaka-most punctual nila kung tawagin, Chingudul. Yung isang Koreano, dumadating yan sa company is 6:30 ng umaga. Tapos yung pasok 8:00. So may 1 oras kalahati siya, di ba? Kaya nga minsan gumigising ako 6:30 din. Nang sa ganun, mabuksan ko yung gate para nang sa ganun, diretso-diretso na siya. Kasi yung mga kasama kong Koreano, Chingudul, halos meron silang mga sasakyan na sarili talaga. Kaya para hindi sila mahirapan sa umaga, binubuksan ko na lang yung gate kasi hindi naman mahirap yun eh. Mga ganun. Tapos, isa din na naobserbahan ko sa kanila, Chingudul,
Halimbawa kapag nagalit sila ngayon sa'yo, after 5 minutes yan, 2 minutes, or 1 minute, wala na. Ganun lang. Kasi pag sa trabaho, trabaho lang talaga. Pag nasa labas kayo, iba na. Yun na obserbahan ko sa kanila. Tapos, basta yun, palautos. Hindi maiwasan yan, palautos. Kasi sa Kongjiang talaga namin, dalawa lang kaming wigugid. Ako isang Pinoy, tapos isang Indonesian. At saka dito sa South Korea talaga, paswertihan ng makakasamang Koreano na mababait. Oo, totoo yan. Paano kung yung trabaho mo mahirap, tapos sobrang stress din ng kasama mo mga Koreano? Naku, napakahirap noon. Isa yun na reason kaya minsan or kadalasan ng mga APS dito sa South Korea nagpaparelease dahil sa ganyan. Tapos isa din na napapansin ko sa mga Koreano, yung pabida-bida. Ganun, pabida-bida. Kasi may kasama kasi ako dyan eh. Isa din si Kulturo, yung pangalan ko sa kanya. Alam ko na yung mga kapwa ko Pilipino nandito sa South Korea, mayroon kayong mga pangalan sa mga kasama yung Koreano, di ba? Yung sa akin kasi si Mr. T, Mr. Ace, Mr. P, si Kulturo, si Nobita. Yung mga pangalan ko sa kanila. Tapos base naman doon sa mga kinikwento sa akin ng aking mga kaibigan, talagang malas daw sila sa mga kasamang Koreano. Ayos naman yung company, walang problema. Kaso nga lang yung mga kasamang Koreano. Kasi minsan daw namimisikal, minsan daw pasigaw-sigaw. Pero sa atin, wala namang problema talaga kapag sigaw lang. Pero kung physical na, yun ang mahirap talaga. Kasi baka darating yung araw na hindi tayo makapagpigil, mahirap na. Diba? Yun, stress sa trabaho, stress sa kasamang Koreano. Minsan din, hindi lang mga Korea, yung mga kapwa foreigner din. Hindi din yan maiwasan. Talagang mayroon yan, Chingodol. Kaya i-expect nyo yan. Paswertihan talaga na mapunta ka dito sa South Korea sa mga magandang company. Ako, masasabi kong isa ko na maswerte na napunta sa company na masasabi kong wala na akong hahanapin pa. Kasi aside dyan, libre ako bahay, lahat-lahat libre ako pagkain. Wala akong binabayaran. So kahit na minimum lang yung sahod, okay sa akin. Kahit walang OT, ayos na ayos sa akin. Yun. Tapos mga kasama kong Koreano, mga mababait. Ganun. So paswertihan talaga, Chingodol. Kaya huwag niyong i-expect na lahat ng mga Koreano o lahat ng mga company dito, mga boss, kasama yung Koreano, mababait. Nako, maniwala kayo, Chingodol. Kasi bihira lang talaga yung mga yan eh. Katulad din natin mga Pilipino. Bihira lang yung mababait. Tapos yung iba, hindi mabait, mga ganun. O sila, ganun din. Para din may guide yung mga APS aspirant na nagbabalak palang pumunta dito. Basta tiwala lang. Tiis-tiis lang kung mapunta man sa masasabi nating napakasamang mga kasama. Yun, tiis-tiis lang kasi hindi naman tayo panghabang buhay dito eh. By contract naman tayo dito. So matapos yung kontrata natin, ayos na, uwi na tayo ng Pilipinas. Diba? So, para sa ating mga APS aspirants, sa ating mga Chingodol, magtiwala lang kayo na isipin nyo palagi kung kaya man namin makapunta dito sa South Korea, siyempre mas kaya nyo. Kasi yun din yung iniisip ko talaga dati nung ako'y nagbabalak pa lamang. Huwag kayong sumuko. Huwag nyong gawing dahilan yung hirap, yung pagsakripisyo para sumuko kayo. Huwag niyong bitawan basta-basta yung pangarap niyo. Dahil darating yung araw na ipagkaloob sa inyo yan. So, keep fighting. Si bisikleta natin. Anyong. Bye-bye.